Magandang araw at pinagpalang buhay mula sa Hardinerong Kalumpitenyo. Muli po nagpapasalamat ang Hardinerong Kalumpitenyo sa mga subscriber at viewer na nanonood sa aking channel. Ngayon po pinakikita ko sa inyo yung video kung paano mag-propagate ng true birds. Yung true birds po na tumakita nito sa mga high-end na bahay or sa mga high-end na subdivision or hotel. So bago po tayo magsimula, mag-subscribe po muna kayo kung di pa kayo subscriber, o mag-hit kayo ng notification bell. So ito po, magsimula na po tayo. Pasensya na po, maingay yung motor, nasa karsada po tayo. So una po natin gagawin para makapag-propagate ng true birds ay kailangan natin humanap ng anak na o naging dalawa na, katulad po nito isa na to. Yung dalawa na po yan. Pero pag obserbahan nyo yan, pag kinuha nyo, baka hindi pa talaga totally naghiwalay. So hanap po tayo talaga ng naghiwalay na malayo na distansya. So yan po, meron pong ganyan din talaga, nagkagandahan at may ganyan. So kung meron kayong true birds, tuturuan ko kayo mag-propagate. So hanap po tayo. So ito po yung isa. Yan po, nakita nyo po to. Ayan, nakita nyo po yung true birds. Nakita nyo po yung puno, hiwalay na. Hiwalay na po siya yung galing sa pot, sa garden pot, yung plastic pot. So ayan po, hiwalay na. So ito na po yung kukunin natin para mag-propagate. So gawin po natin, kukunin natin yung true birds. Ito po yung mother plant, dadalhin na sa taniman. Ayan po, meron po tayo tigahawak ulit. Nakaka-asenso na po tayo, meron na tayong assistant. Pasensya na po kung maanino, nasa open field po tayo. So ayan na po. So bago po natin simulan, ito po ang ating mga materials na kailangan sa pagpapropagate ng propagation o pagpaparami ng true birds. Kailangan po natin ng kutsilyo, plastic pot kung saan natin itatanim syempre yung yung true birds, at syempre kailangan din natin ng matured rice hull. At syempre, higit sa lahat, kailangan natin nung halaman natin true birds. So, simulan na po natin. Una po natin gagawin ay yan po. Pipisain po natin sa gilid yung mga gilid para maluwag ang yung halaman. Huwag po natin bilisan kasi yung iba di magagarden. So, pipisain po. Pag maluwag na po, hahatakin po ng plastic. Ganyan po ang mangyayari. Teka lang po, sir. So, pag nasa plastic naman o nasa paso, kailangan nyo pong kutsilyuhin sa gilid. Kaya po may kutsilyo. Ito po, gigilidan nyo sa gilid. Kawari po, ito po yung paso. Pasensya na, sira yung upuan. Pero paso, halimbawa lang po paso. Gaganyan nyo po sa gilid yun, para lumuwag. Unti-unti nyo lang, lumuwag. So, pag natanggal na, ganyan na po. Ang gagawin natin ay itataktak natin. So, minsan po yung lugar ng halaman na to, matagal po kasi itong dumami, kaya dinalanggam na yung halaman. So ayan po, lilinisin po natin. Linisin natin habang ginagawa niya paglilinis, shout out po sa aking mga subscriber at viewer na si Sophia Faustino ng Kalumpit ng Hagonoy, Bulacan, si Marilyn De Jesus ng Saudi Arabia, sino to yung nasa Australia, basta yung nasa Australia kung sino mo ka man, at yung nasa New Zealand. So ayan po, tanggalin po natin yung muna. So tatanggalin po natin yung buong ipa, tingnan nyo po, tinatanggal po. Or yung sa inyo po, kung garden soil po o lupa, kailangan nyo pong tanggalin. Tanggalin nyo po munang mabuti, siguraduhin nyo pong tanggal na, para kasi po kanina yung yung kasama ko bibiyakin na, kaso lang alam na niya na may ugat yung lugar na yun. Pero kung kayo mga bago, kailangan nyo tanggalin. So pag tatanggalin nyo ng ganyan, ito po yung finished product. Ngayon gagamitin mo na yung power ng knife or kutsilyo or kampit. So bago gawin mo syempre yan, titingnan mo muna yung lugar ng true birds. Hihiga mo yung true birds. Open field po tayo, kaya maliwanag or madilim. So higa po nung tao or kayo, hahanapin nyo po yung direction nung pagkukutsilyuhan nyo, yung may ugat syempre pag kinutsilyo nya. So meron na po ba tayong pwesto, sir? Turo nyo nga muna ako saan, kung sakali. Ayun po yung magiging hati sa lugar na yun,
So ayan po, ito po. Pag hinatin niyo po yun, nasa po yung guide, sir. Ayan o. Natin niyo po. So ayun po yung guide. So i-guide na po natin, puputulin na po natin. Dahan-dahan lang po kasi sayang po. Hindi naman mamamatay yung isa, pero sayang po kung sayang parehas. Dalawa na sana siya. Ayan po, dahan-dahan lang po sa pagkukutsilyo. Ano po natin sa liwanag, medyo tumatama po sa liwanag. Iko-kontra po natin. Medyo iba natin direksyon. Maanino pa din yata dito, sir. Nasa open field po kami, kaya di namin na-i-spotlight yan. Sige, dyan na lang, sir. Baka kita na yan. Yan. Ayun, no. Nakita nyo po nangyari, naghiwalay. Oh, hiwalay na siya. So, yung dating isa, yung isa dati, so, naging dalawa na siya ngayon. Tingnan nyo po, ah. So, yan na po. Dalawa na. So, kailangan natin siya itanim sa malaking pot. Kung may plastic po kayo ng, ano to? Yung malaki po. Yung sa Wilkins, pwede po siya sa Wilkins. Yung, o the commercial break pa ng Wilkins. Basta yung 5 gallon na container or yung mga malalaki pang container na timba or ano. Kung since nasa garden area po kami, gagamit po kami ng ano, yung plastic pot ng garden, yung itim. So ito na po, yung malaki syempre. So kailangan natin ng ipa. So kailangan ipalalagyan po natin. So paano po pala yung plastic ulit, di natin na ituro. Ganyan po siya. Pag malaki na po yung plastic, ganyan lang oh, yun oh. So ulitin po natin sa isang plastic pa. Kung paano, marami po kasing plastic kasi ito ginagawa namin ngayon dito. So ayan, binubuksan ko niya sa gilid muna. Lagyan na ipa. Ayan po, binubuksan niya sa gitna. Tinuro ko sa inyo yung pagtatanim sa Ficus nana kasi bago siya. Lalagyan po natin ng ipa. Ayan po. By the way, wala ulit itong cut o commercial break yung pagbibideo para makita nyo talaga yung actual na pagtatanim. Ayan po. Gigitna natin yung camera. Medyo wala na yung camera. Ayan po. Pasensya na ako laging maingay. Nasa tabi tayo ng karsada. So ayan po. Pag ganito na po, napansin nyo yung taas nung ano, may halos kalahati o 1/4 na yung tanim lagay na ipa. Tingnan nyo ngayon yung true birds nyo na kinuha, pinutol. Kung ano. So ilalagay nyo na po unti-unti. So dapat po ay nakalubog yung pinakatrungko. Ito po ah. Itong lugar na to. So, ayun na po. Lagay natin. Lagay ulit natin ng ipa. Lagay po natin sa center. Kaya po kailangan nasa center para maganda syempre yung halaman. Alam naman lalagay mo sa gilid. Ang pangit mo naman magtanim. Dapat nasa gitna para ideal pag nakita ng buyer. Ayun na po. Natanim na po niya. Hindi po ito pabilisan kasi yung halaman na to matagal pa damihin o propagate. Kaya masing dahan-dahan lang po. Pwede po kayong gumamit ng coco feed, loam soil or garden soil. Yung garden soil, haluan nyo lang po ng konting mahangin ano, kasi pag na-compress yun, mahirap dumaan ng tubig sa ilalim. So ayan po. Tatayo po ako para makita nyo ng mabuti. Okay. Ayan po nangyayari. Tatakpan ko lang po yung mukha nung gumagawa para di kita siya. Ay din po niya magpa showbiz. Ayan po ah. Baka daw po artista siya, maging bayaran ko siya ng commercial pa. Ayan po. Natin niya po. Ayan na po yung finished product ng ating True Birds. Natanip sa po, tignan niyo po, salamat sa panonood. So para malaman nyo na kaya ko rin gawin, ako naman po ang gagawa. Papahawak po natin sa cameraman yung cellphone at ako naman ang gagawa. Huwag nyo na po patamaan yung mukha ko. So ito po yung una, yung ginawa niya kanina na lagyan. Kukunin po natin yung pinutol na kanina yung ginamitan ng kutsilyo. Pwede rin pong ano, yung cutter. So ito nalagyan na niya kanina, kalahati. Kaya lagyan natin to. Tapos lalagyan lang po natin ng matured na lupa. Baka lang pumakit yung mukha ko, ayoko po magpa-showbiz kaya sabi ko takpan yung ano, ayoko, para confidential nga yung mukha ko. Para
mysterious, di ba? So ayan po, kumuha lang tayo ng ipa. Ayun lang po lapit ni sir yung ano, yung cameraman. So kailangan po balanse ha. Yung ano, lagay po natin sa gitna ulit. Kung kayo bago, huwag kayong magreklamo kung wala sa gitna. Okay lang yun as a beginners. Pero sinasuggest po talaga nasa gitna para magandang tingnan. Pero kung hindi mo makuha sa gitna, okay lang yun. Huwag kayong masyado malungkot sa sarili nyo. So para malaman yung kaya ko. Dahil pala ako nagkutsilyo kanina. Pero ganoon lang din po kanina sa pagkukutsilyo. So ayan na po, tapos na. So pag tapos na po siya, kailangan po natin itong diligin ha, o water. Di lang po natin sinasample yung watering kasi nasa gitna tayo ng taniman. So kailangan na natin siya ipwesto sa hindi mainit at hindi malamig para syempre hindi mabulok at para hindi malusaw kumain. So ayun na po, kunin na po natin yung dalawa. Pinukuha na po niya yung dalawa. Yan. Doon po natin lalagay ha, sir. Yan po, dinadala po natin sa lugar kung hindi mainit at hindi sobrang lamig. Ayan po. Ayan po yung pwesto niya. Yung kanina po kaya natin nakita yon kasi magaganda na yung lugar na yan. So ayan na po yung lugar natin. So didigin po natin mga after 1 linggo or 3 linggo, established na po yan. Pwede na po natin siya ibilad sa araw. Tignan po yung lugar natin na banay ng init at lamig. Ngayon pong umaga, siya po ay malamig dahil may harang na halaman. Mamaya naman po ay init siya. Muli po, maraming salamat sa aking pag-video ng aking True Birds Propagation. Kung may tanong po kayo o comment, just comment to this YouTube channel at willing po akong sagutin ng abot ng aking makakaya. God bless you all.